Nakikinig, nagmamalasakit, at nagsaserbisyo Niño Corpus kasama si Migs Bustos. Ay, good morning, good morning. Ayun, naipit lang po sa traffic si partner Migs Bustos at ako naman po ang pansamantalang humahalili ngayon kay Maring Niño Corpus. Ako po si Maan Macapagal. Ang daming nangyari kahapon, no? Mabigat. Kasi, 'di ba, unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. So, una nating nasilayan yung pagbubukas ng Senate Impeachment Court. Ikaw ba'y nakinig, nanood? Ay tapos yung iba naman ay nanood. Nung gabi yun, I think, no? Yung laban ni Alex Ayala. Tama ba kagabi yun? Siyempre, ang ating Pinoy Pride ay nagpakitang gilas ng kanyang tapang at talento sa tennis court. Pero hindi tayo pinalad, no? Sa huling laban niya, kaya ayun. Pero hindi naman matatawaran yung kanyang galing at yung kanyang nakamit at tagumpay bilang unang Pinay na nakaabot dyan sa Wimbledon. Sa ilang round yon? Fourth round, no? Tama ba? Pero, eto. Mga kaserbisyo, samahan niyo ulit kami sa isang oras ng nagsiserbisyo Niño Corpus at Migs Bustos. Ang question of the day ay kailan ka huling nagpa-check up? Ayan tayo ang tigas ng ulo. Hindi, totoo rin naman. Kasi pag mga kaserbisyo, di ba, yung pagpapacheck up kasi, hindi rin naman biro yan. Paglalaanan mo rin ng budget yan. Lalo kung hindi ka nag-oopisina. Di ba, yung wala kang HMO na kasama yan sa mga nagtatrabaho. Pero ang main dyan, yung kinakatakot mo, di ba, naku, baka anong lumabas sa resulta. Isa pang ano niyan, kapag tayo'y nagpapacheck up kung may nararamdaman na. Minsan ay sobrang sakit na. Yung tipong hindi na yun yung normal. Hinihingal. Masakit ang kasukasuan. Sugat na hindi gumagaling. Kaya nga, di ba, ang payo sa atin, mga kaserbisyo, ay magpa-check up, no? Alamin natin, ano nga ba yan? Dapat ba every 6 months? Kung ngipin nga, every 6 months, ang sabi sa atin, di ba? Ganyan din sa ating blood work, no? Tignan natin yung sugar natin, cholesterol, ayan, thyroid. Kasi baka yan ay nararamdaman na natin. Minsan kasi walang sintomas yung iba. Kung malala na lang, saka na lang natin nalalaman, no? Kapag tayo'y nagpa-check up. So yan mga kaserbisyo, ang ating question of the day, kailan ka huling nagpa-check up? Ay sagot-sagot na. Sumali sa ating talakayan, magpadala ng inyong mensahe sa DZMM, Teleradio Viber 0919-278-3000. Ay mamaya po ay makasama natin live sa studio si Dr. Edwin Mercado, ang President and CEO ng PhilHealth. Pag-uusapan natin ang Yakap program. Ano-ano yung mga benepisyo na pwedeng ibigay sa
sa ating mga Pilipino. May mga bago kasing mga programa na hatid ang Yakap program para malaman ng ating mga kababayan. At ang ikalawa ay si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Abay, alamin natin ano tong DSWD Therapy Program. Tera to ha, parang therapy and fee. Ano ba yun? Tera-free ba ito? Libreng tera-free? Alamin na nga natin yan maya-maya lang. Naku, may pinaghahandaan pala tayo, no? Isang super typhoon na kapag pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ay tatawaging Super Typhoon Bavi. Ito ba yung international name? Alam ko, Typhoon Inday yan. Ayun. Tatawagin siyang Bagyong Inday. Kayo, sinadya niya yata yan. Si, di ba, Inday Sara. Na sumasa ilalim naman sa pagilitis ngayon sa impeachment. Ay mga kaserbisyo, huwag niyo po kaming aalisan, iiwanan. Dahil marami po kaming ihahatid sa inyo, maya-maya lang. Meron namang mga sumagot. Ako huling check-up ko ay kailan? Last month lang. Kasi hindi naman po tayo bata na, tumatanda na rin, may mga nararamdaman na. At saka, hindi naman ibig sabihin yan, matanda lang yung regular check-up. Kahit sa mga bata ngayon, dahil diba sinasabi nga, marami na ring mga sakit ng nararamdaman ngayon ng mga kabataan. Ano ba yung sugar ko? Normal naman, pero ay borderline. Alam mo yun, yung malapit na sa pre-diabetes. Dahil ako'y mahilig sa matamis. Cholesterol, may mga maintenance na. Sino dyan may mga maintenance? Itaas ang kamay. Si Mix Bustos, very watchful sa kanyang diet. Kaya I'm sure nagpapa-check up rin to. Si Maring Nina Corpus ay nagpapagaling ngayon sa karamdaman. I get well soon, Mare. See you soon. Alright, magbabalik ang nagsiservisyo Nina Corpus kasama si Mix Bustos. Ang oras 11:10 ng tanghali. Nagbabalik ang nagsaserbisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Ako po si Maan Makapagal. Muli, humahalili kay Maring Nina Corpus. Ay eto, diba sabi natin, paano natin mararamdaman yung serbisyo ng ating pamahalaan? Diba? Yung tipong, yung mga buwis na binabayad natin, parang hindi natin maramdaman. May mga nagsasabing hindi maramdaman, hindi nakikita. Pero isa nga sa programa ng ating pamahalaan ay sa pamamagitan ng PhilHealth ay mararamdaman natin yung kalinga, sinasabing kalinga, pag-aaruga ng ating pamahalaan. Sa paanong paraan? Alamin na natin yan. Mula sa PhilHealth, kasama dito sa studio si Doc Edwin Mercado, ang President at CEO ng PhilHealth. Good morning, Doc. Good morning! Magandang umaga
sa lahat ng ating taga-subaybay. Oo, ay ulit. Sorry, Doc Edwin. Good morning ulit sa'yo. Magandang umaga, Maan, at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Mhm. Eh yan, alam ko suki ka na dito eh. Lagi. Medyo. Pero ito nga, ano ba itong yakap? Narinig ko to eh. Oo, yakap program. Ito ba ay ano muna ang yakap program? So, ito ay primary care program na kung saan nakasaad sa ating Universal Healthcare Law na merong bawat Pilipino ay dapat naka-assign sa isang nagtitimon nung kanyang kailangang puntahan kapag sila ay nagkasakit. So itong yakap ay parang ito yung tinatawag na gatekeeper o primary care o yung datihang tawag family doctor na kung saan lahat ng pamilya, miyembro ng pamilya ay inaantabayanan para tiyakin na malusog. So ito, hindi kailangan may sakit bago mo ma-avail. So gaya na nasabi mo, ano ba yung mga programa ng gobyerno na dapat talaga maramdaman ng tao? Isa ito kasi ito ay may universality. Ibig sabihin lahat ng Pilipino dahil sa ating batas ay sakop ng membership ng PhilHealth ay pwedeng mag-register at pumili ng kanilang yakap clinic. Pero Doc, ako kasi may makakilala na kumbaga, hirap sa gamot, pagbili ng gamot, sa konsultasyon, nag-iipon pa muna. Kasi hindi nila alam na may mga ganito. Alam mo yun, akala ka lang kasi nila, baka kasi ang kailangan dyan, yung mga sobrang hirap lang natin mga kababayan. Pero kasi di ba meron naman tayo mga below middle class na, kumbaga hirap din, di ba, na itaguyod yung pagpapagamot, di ba, ng mga anak, mga asawa, kahit ang mga sarili. Akala lang nila yung mga ganitong programa ay para sa mga talagang may hirap natin mga kababayan. So, ano po ba yung dapat na income status na mga pwede dito sa YAKA program? So itong programa natin, hindi yan namimili. Kay ikaw man ay nagko-contribute, ikaw man ay sakop nung tinatawag na indirect contributor na pinabayaran ng buwis ng ating pamahalaan, lahat tayo pwede. So ang kailangan lang talagang pumili ng number one, magkaroon ng PhilHealth ID number. Rehistrado ka kasi titiyakin yung pagkakakilanlan mo. Pagkatapos nun, marami tayong pwedeng gamitin para makapili ng yakap provider. Pwede yung eGov app doon sa aming link doon sa aming PhilHealth portal, merong membership portal, pwede kang pumili ng yakap provider. At yun, automatically, bibigyan ka ng email na successful yung pagpili mo. At pwede mo tawagan yung yakap clinic. Pangalawa, pwede doon sa aming local health insurance office. Pwedeng dumulog at meron yan. May form na finifill upan para pumili at bibigyan ka ng choices. Ang number 3 naman ay doon sa aming membership portal. Kung ikaw ay datihan ng miyembro at meron ka ng PhilHealth ID number, pwede ka ding pumili doon. At itong yakap clinic, sakop yung gamot. May 75 medicines tayong sakop nitong yakap. At only yung konsultasyon doon sa ating primary care physician. Ang gamot, Doc, only din ba? O kumbaga, kung ano yung nireseta sa'yo, ibibigay lahat yun? So, ang ating kailangan nga ay merong resetang manggaling sa ating accredited na yakap physician and clinic. Okay. Meron tayong 21 gamot na nandoon mismo sa clinic kasi yun yung agaran na kailangan mo eh. Merong tayong 54 na gamot naman na pwedeng i-avail sa iba't ibang pharmacies na aming accredited. Yun lang kasi nga ang pharmacy natin, ni-launch lang natin last August. Pinapalawig pa namin para dumami. Kaya inano namin ang aming strategy, yung initial 21 na essential medicines, dun muna sa mga yakap clinic para madaling ma-avail. So yun, only. Pero yung gamot, yung 21 medicines sa yakap accredited clinic ay only upon only the prescription of our doctor. Hindi naman pwedeng pwede bang humingi ng 100 gamot. Pero kung iba, may prescription ka ng ibang doktor, yung sarili mong doktor, pwede ba yun, Doc? Dalhin nyo lang kasi i-assess pa rin kayo nung yakap doctor. Yun lang, ang ating yakap doctor are mostly yung mga generalist, family medicine, internist, pediatrician.
Pinag-aaralan pa namin kung paano namin i-cover as next step yung mga espesyalista. Ayun na nga. Kasi Oo, yun kasi ang- meron kidney, ba? Kidney Yeah, patient, nephrologist, cancer yan. patients. Cancer Oo, oncologist. oncologist yun. So, yun, later on, pwede na magkaroon tayo ng doktor sa mga yakap clinics. Yun ang hangad namin Okay. kasi yun yung gap dahil pag nagkasakit at na-hospital, covered din namin yon. Yes. Pero yung pagitan ng nakita ka ng primary care at ikaw ay wag naman sana umabot sa punto na ikaw ay ma-hospital, yun yung inaayos pa namin Oo. na magkaroon ng How specialista. about yung laboratorio, Doc Edwin? Halimbawa, nangailangan ng isa yung PET scan, blood work, yung regular na laboratory na kailangan natin sa check-up. So sa laboratory, medyo limited lang tayo dun sa 13 uri ng laboratory na very common. Yung CBC, urinalysis, okay. FBS, Cholesterol. lipid profile. Yon ay sakop na nung ating yakap. Sa clinic mismo, dapat pinoprovide yon. Or meron silang partner laboratory na pinagdadalhan. Yung medyo mamahaling mga lab test, yun yung gap natin na outpatient, yes. hindi pa covered Oo. Pero may coverage kami kapag urgent o emergent. Sinama ang iyong pakilasa o bigla kang talagang kailangan dalhin sa emergency room. Kahit hindi ka na-confine dahil na-tide over ka o nabigyan ka ng panlunas, covered namin yon sa ER. Pero kailangan urgent, emergent. Yung may mga kasong talagang nangangailangan ng agaran. Pag nabigyan ka naman ng lunas at hindi naman kailangang i-admit, covered namin yon. Marami bang yakap clinics na accredited, Doc Edwin? Kasi baka sabihin nila, ang layo naman nung alam naming nakita ko sa listahan ng yakap clinic. 'Di ba? So, halimbawa, dito na lang sa Quezon City, ilan ng yakap clinic, Doc Edwin? More or less. So, nabanggit mo kanina, ang akala ng karamihan ay hindi, ang yakap para lang dun sa rural health units or... Oo, kasi mamaya, baka anuin pa ako, ano yung income ko? Yes, sumusweldo ako, nagtatrabaho ako. Baka sabihin sa akin, kaya mo naman magpa-check up Diba? So yun, Doc Edwin. So, yung ginawa nga namin nung nakaraang taon ay talagang lumapit kami dun sa mga pribadong clinic na mag-engage din. Kasi yun yung para sa convenience ng ating mga members, para dumami rin yung nagbibigay ng service. So sa kabuuan, meron na tayong 4,434, of which 1/4 or 25%, which is more than 1,100, ay private clinics. Oh. So yan ay minsan nasa mall-based clinics, nasa malls, o nandun sa freestanding clinics. So sa Quezon City, wala lang akong eksaktong tala. Maya-maya, pwede nating ibigay. Okay. Ang tanong, eto, mula kay Maria Dulce Orate, kailangan pa ba magpa-register sa YAKA program o basta PhilHealth member kasali na? So, ang PhilHealth member po ay isang first step. Kumuha po ng PhilHealth ID number. Yes. Pero yung pagkuha po nyo ng ID number, hindi naman po nakasaad doon na ano po yung pinipili yung yakap clinic. Kasi gusto po namin, kayo ang magdesisyon ayon po sa inyong assessment kung ano po yung clinic na malapit sa inyo, ano yung clinic na sa tingin nyo maganda ang serbisyo. So yun po, kailangan pumunta kayo dun sa eGov app o sa local health insurance office namin o dun sa My PhilHealth portal kung kayo po yung miyembro na at kayo po ipipili doon. Madali po, dun sa eGov app. Meron pong bayan-bayan, sasabihin sa inyo, Metro Manila, click nyo, Quezon City. Lalabas po doon, ano po yung registered or ano pong clinic meron sa Quezon City. Oo. At kayo po, ang miyembro po ang pipili. So pwede, halimbawa, gusto kong mag-mall. Gusto kong mag-mall, dito ako sa kukuha ko ng clinic sa mall, di ba? Sasabay ko na ang malling. Eto, ang tanong ni Abby Malanday. May vitamins po ba na pwedeng ma-avail sa YAKA program? Ang amin pong sinesentro ay yun pong mga gamot na talagang pang may sakit po Ang vitamins po considered supplemental, hindi pa po siya yung para sa actual medication or curative. So hindi po namin kino-cover, pero yun pong mga para sa hypertension, para sa diabetes, para sa cholesterol,
para po sa may sakit ng gout, Maintenance. sa mga may Ayan sakit, na. kasukasuan, Oo, rayuma, yes. yun po ay kasama. O yan, andito na. Oo, ang ating partner. Hello and Mixed good morning Bustos. po. Ate Man, thank you po and good morning Doc Ay, Edwin. Pasensya na po anytime. talagang that is life sometimes in Metro Manila Parang unexplainable. Pero Doc, nakikinig po ako sa interview nyo kanina pa lang simulat sa pool. Yes. Doc, alam ko pong itong Yakap program is kumbaga it has been up and running na rin po for quite some time. Kamusta na po ngayon ang status at least ng mga clinics or at least ng mga accredited centers na Yakap program, and at the same time, nag-expand na rin po ba ito beyond Metro Manila? Tsaka ilan na? Opo. From the members, di ba? Opo. Ilan na yung nagpa-register? Like Estimate lang po, 50% Doc. na ba ng members? So, magandang umaga, Migs. Butit Morning, Doc. antabayan Salamat po. mo naman ang diskusyon na natin Opo, earlier. opo. So, itong yakap is actually an evolution ng konsulta. So, yung konsulta ay datihan na, I think it started 2021 to 2024. Pero noong 2025, tiningnan namin parang mababa ang utilization at ang availment. So, ni-rebrand natin ang yakap at dinagdagan natin yung mga benepisyong nakukuha. Yan nga, yung gamot, pinalawak natin. May cancer screening na sinama tayo. So, pati ang engagement ng private sector. Datihan kasi ako rin nagpatakbo ng mga clinics at hospital. So, I see. naintindihan ko yung concern ng private sector. So, when I engaged and told them, medyo nainganyo dahil mabilis naman kami magbayad, nababayaran namin pati yung mga gamot. So, yung sustainability nandun. So, sa kabuuan, may 4,300 plus na tayong Yakap Clinic, of which 1,100 is private. Ang gamot natin ay nasa 2,000, tingnan ko lang yung aking tala, 2,635. Yan yung ini-engage pa namin yung ibang chains ng drugstore para mapalawig at mapalawak. Kasi pag nandun na yan, malawak na at mabilis yung access, ang plano namin palawakin pa yung gamot na isasama Paramihin namin. pa, oo. Opo. Ano po yung mga plano ninyong mga mas palawakin pa? At least yung mga, sabi mo nga kanina, Ate Maan, yung mga pang-hypertension, yung mga pang-cholesterol, mga common po yung mga pinagdadaanan ng mga Hindi, Pilipino. tsaka yung halimbawa, yung CT scan. Yung mga Opo. mahal yan eh. Opo. Yan yung mga mahal. Yung mga pwedeng... PET scan. Yes, opo. Oo. Opo. So, meron tayong tinatawag na standard of care. Nililigay din natin kung ano yung indikasyon para doon sa ating mga test. Kasi otherwise, hindi naman pwedeng pupunta ka lang ng, hindi, libre yung CT scan, magpapa-CT scan ako. Ang MRI, tawag doon, mga ganun. moral hazard, dadamit, hindi naman Yes. sustainable yun. Oo. So, tinatingnan na natin yung standard of care at gaya na nasabi ko kanina, ang pagpapalawak ay sa gamot, anong karagdagan, nakikita na namin yung top disease na medyo kailangan nating i-cover. Hindi ko pa lang masasabi yung katiyakan, but initially we're looking at increasing it to more than 100. Ang susunod nga ay yung mga consultations sa specialist, pero tinitingnan din namin how to package it. At saka yung mga laboratoryong malimit ay base sa ating tinatawag na standards of care ay dapat maibigay din on an outpatient basis. Oo. So yun, pinag-aaralan natin. Ay, Doc Edwin, yung ating mga gamot, 'di ba, sa mga probinsya, kung dito sa Maynila ay medyo kompleto, makukuha mo, paano naman sa ating mga kababayan, no? Sa mga malalayong lugar, mga liblib na lugar, yung iba dyan, bundok pa, bababa pa, no? Mamaya pagkapunta nila sa clinic, ay wala yung kailangang gamot. Opo. Yun nga yung na-encounter naming mga hinaing sa iba naming membro dahil supply chain o yung pagkukuhanan ng mga provider natin na pharmacies doon sa mga lugar na medyo liblib ay nahihirapan. So kami ay nakikipagtulungan din sa DTI. Merong ang DTI na programa na kung saan meron silang mga tinatawag last mile. Yung focus nila ay talagang yung nasa gida at yung mga pharmacies na medyo mahirap abutin. Pero it will still take time kasi kailangan din ng supply chain, mga storage point at saka yung delivery. Tinitingnan din namin i-accredit yung mga e-pharmacies na pwedeng mag-deliver yung iba through drone. Wow. So Yes. yun na yung Oo. tinitingnan namin na paano i-engage or i-accredit at paano din gawin na kasi pag i-deliver mo meron dapat pirmahan yung pasyente na natanggap ko para
again, another safeguard na hindi maabuso yung sistema. Apo, ito po Doc, meron po tayong live questions. Actually, pagdating po talaga sa health, talagang blockbuster ang ating topics po pagdating po sa health. Ang tanong po dito mula po kay Enreb. Good morning po Doc. Ask ko lang po kung paano po i-additional yung anak ko sa dependent kasi misis ko lang po ang nakalagay sa dependent. Pwede po ba yun magdagdag ng dependents? Of course. Opo, yan po ay meron pong tawag doon, updating ng ating membership data. Pwede sa ating membership portal, kasi may requirement lang, siyempre ilalakip yung birth certificate para matiyak na talagang dependent o anak mo. At saka doon mismo sa ating Leo office. Pwede po yun kasi po immediate na pagkasilang pa lang ng ating sanggol, dapat miyembro na eh. Opo. Ito po, Doc, meron pong isang baka common concern din po ito mula po kay Ed. Hindi na po unable daw po makapagbigay ng medicines at consultation ang yakap kung saan ako nagpa-register. Pwede po ba ako magpalipat ng yakap centers? Opo. May mga ganyang mga pagkakataon na yung mga yakap provider ay nagdi-disengage. So, kami may mekanismo po para i-reassign ang ating mga na-displaced na mga miyembro. Sumangguni lang po dun sa inyong pinakamalapit na local health insurance office. Gumagawa na po kami ng app eventually na pwedeng dun din mag-request ng transfer. Pero ang tabayanan nyo lang po, hindi pa namin natatapos. But ang rule din po kasi ng yakap, pwede ka mag-transfer during the last quarter of the year, October, November, December. Para po pag hindi ka happy, mas lumipat ka ng kung saan ka nakatira or mas malimit doon ka sa may bago kang trabaho, mas gusto mong ilipat doon, pwede po. But yun ay last quarter of the year. Opo. Pero yung mga nagsasara, pwedeng magpalipat. Opo. Okay. Ito po, Doc, ang tanong po ni Irish, actually, Doc, common question, nagiging inactive member po ba ng PhilHealth? And when that happens, paano po maging active member and pwede pa rin po ba maging under ng yakap program? Magandang tanong yan. Kasi hindi na natin, sa batas, meron na tayong tinatawag na immediate eligibility. Datihan kasi dapat may qualified contribution ka para maging active member. Pero ngayon, matik. Ngayon po matik. Pero ang amin pong hinihiling sa ating mga miyembro, kasi ito pong PhilHealth ay social health insurance. Kaya meron po tayong solidarity aspect kung saan po yung mga malulusog ay tinutulungan yung mga may sakit, yung may kaya ay tinutulungan yung walang kaya. At tayo po ay talagang humihingi rin ng dagdag na subsidiya sa ating gobyerno. Nanggaling po yan sa sin taxes, sa iba pa pong mga taxes na nakasaad sa batas. Pero humingi pa po kami ng karagdagan on top of that kasi nga po, mas lumalaki na po yung availment at nararamdaman na ng tao natin. Pero kasi may tanong yung iba na parang ang liit naman nung inawas ng PhilHealth. Oo. Kasi hindi ako contributor. Tama po ba kapag contributor ka ay mas malaki, no? Yung mababawas kumpara doon sa hindi contributor. Hindi po kasi parte po yan ng isang single fund eh. Kaya yung ating coverage po ay standard. Whether po indirect or direct member. Yun po ang nasa batas. Although tinitingnan po namin na ano ho ba ang pwede nating gawin na insentibo doon sa mga direct member na tuloy-tuloy nag-aambag. Ay, di ba nagkaroon nga tayo ng issue last time, di ba? Alam nyo rin yun, Doc Edwin, yung isang namatay na pasyente na parang may pagkukulang yata daw sa serbisyo dahil all his life na nagtrabaho ay nag-contribute siya. Siyempre, inaawas yun sa sweldo, di ba? So yun, parang nakulangan daw ng, yun po ba ay na-encounter ninyo? Opo, agara naman po kaming nakipagsangguni doon sa may bahay ng ating namayapang miyembro. At tinugunan po namin. May konti pong miscommunication. Meron naman pong coverage na makukuha. Okay. Pero pagkakataon din po para iripaso natin yung ating mga programa at saka mga policies. So ongoing po yung pagripaso namin. Doon nga po sa mga nakakataon sa kasawayang palad na namamaya pa o namamatay within 24 hours of confinement. Opo. Doc Edwin, muli po just for clarification, sa mga hospital, sa mga clinics po, no, na kumbaga under yakap, kapag i-refuse po nila
yung serbisyo. Pero dapat naman po, ano po yung pwedeng dulog po dyan ng Naku, ating mga refusal. mamamayan? Opo, Opo, refusal. paglabag po yan dun sa aming kontrata sa ating provider. So yan po ay may karampatang mga aksyong pwede po kaming gawin. Una po, pwedeng sumangguni doon sa aming local health insurance office at meron po kaming 24/7 hotline. Yung pong Corporate Action Center kung papayagin Opo, niyo po, opo, yes, sasabihin opo, ko lang yes, po, ano. Ito po ay number 02-866-225-88. Ulitin ko po, yung 02 po yung area code dahil dito po yun sa Maynila at 866-225-88. Or pwede po mag-email dun sa aming actioncenter@philhealth.gov.ph. Action Center, isa pong word yon, at philhealth.gov.ph. Oo. Ang tanong, isa pa, Doc, kasi bawa ako na-confine ako, hiningan ako ng papel ng membership. Parang gano'n, ipapaprint yata yun. Ang tanong, sino yung nagbibigay ng, kumbaga nagdedireksyon na, ito ang ibawas mo yan. Or standard yon sa ospital? O may tatawagan sila sa PhilHealth? Ganun ba yun? So yun nga po yung kalimitan ding nagiging tanong sa amin. Dahil nga po kada sakit, 9,000 po yan na iba't bang uring sakit. May kanya-kanya pong tinatawag na case rate o kung magkano nga po ang nakukuha or ko-contribute ng PhilHealth as payment. So meron po kaming mga P-cares, yun po ang PhilHealth people on the ground namin. Yun lang po usually sa tertiary and secondary hospitals na pwede pong tanungin at yun nga po nagre-retrain din kami ng aming mga P-cares at ang ginagawa rin po naming isang paraan para may transparency tayo, yung app na pwede pong ilagay ng ating mga miyembro yung diagnosis. Yun nga lang, kailangan po medical yung diagnosis. Yes, Kasi opo, kailangan pong doon i-match yung ating. At lalabas po yung tinatawag na case rates kung Opo. magkano po yung i-cover. Alright, so panghuling paalala na lang po, Doc Edwin, para po sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo tungkol po sa Yakap program. So magandang tanghali po sa ating lahat at salamat po sa pagkakataon na Maan and Big Mix, sorry, Bricks tuloy na kami po ay binigyan nyo ng pagkakataon. So ang kailangan lang po nating malaman ng ating miyembro ay lahat po tayo ay PhilHealth member. Yun lang, kailangan pong kumuha ng PhilHealth ID kasi yun po yung paraan ng pag-verify natin ng ating pagkakakilanlan. At pag may PhilHealth ID na po, pwede na pong pumili ng Yakap provider. So marami pong portal, pwede po sa eGov app, pwede po sa My PhilHealth portal, pwede pong pumunta dun sa local health insurance office. At kayo po ay pumunta at makipag-ugnayan dun sa napili niyong PhilHealth Yakap Clinic. Kayo po ay padadalhan ng email na kayo po ay na-register na. At kayo po ay kumuha ng inyong nararapat na mga benepisyo. Ang ano po niyan, yan po yung pinaghirapan ng ating buwis at ng pinaghirapan po ng inyong pagbabayad ng premium. At ito po, hindi kailangan may sakit, hindi po kailangan meron kayong active member na nagbabayad. Although of course, we encourage you to be active members. At ito po ay para din po sa pangkalahatan ay mapanatiling produktibo o productive yung buhay ng ating mga mamamayan, which will eventually also aid in our economic growth. So yun lang po. Alright. Oo. Maraming salamat, Doc Edwin Mercado. Siya po ang Pangulo at CEO ng PhilHealth. Thank you, Doc. Thank you. Marami pang tanong, ano? Pag health, maraming tanong eh. Kasi Okay, so ito po ang oras po ngayong umaga, 11:38 a.m. Nagbabalik po ang nagseserbisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Kasama po si Ate Maan Macapagal. Ate Maan, maraming salamat. At maraming Ay, salamat din anytime. para sa masiglakas na araw katawan ng DZMM. Ang Gardenia
sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Okay, no? So, Alex Ayala, yan din ang gusto kong pag-usapan kanina kasi alam mo kahapon, Gilas Pilipinas versus Australia. Hindi po pinalad ng ang Gilas, natambakan po sila ng kasi hindi naglaro si Justin Brownlee, yung ating naturalized Filipino. Well, ganun po talaga. Yan po talaga, that's basketball. Pero Alex Ayala, no, through to round 4, nakalaban po niya ang 13th seed na si Jasmine Paolini. Ang ganda kasi nung match Italian naman. So, unprecedented po yan kasi talagang pagdating sa mga Pilipino, yung round 4 kasi, no, parang ako rin amazed as a fan, Atimaan, dahil usually yung mga round 4, mga maaga pa yan eh. Kumbaga sa basketball, first quarter, second quarter. Just correct me if I'm wrong, no, not to, hindi naman siya ganun ka-common na pagdating kasi sa center court, yan yung mga main matches. Kasi marami mga courts dyan sa Wimbledon eh. Usually kapag siguro hindi ganun ka-hype, o sakto lang yung match-up, pwedeng sa ibang court. Pero yung center court, yan yung main court for a round 4 match-up. Napakalaking bagay nun. Kumbaga, doon naglalaro yung mga heavyweights. Yes, oo. So si Iga Swiatek ay saan? Center court din ba? Center court din yun. Round 3. Kasi siguro, no, nakita din talaga nung tennis world na marami din talagang ang lakas nung draw ni Alex Ayala. Ang daming tao. Yes. Kasi nakikita ko yung ibang laro, ha? Yes, Minsan nga walang tao. Totoo yan. Diba? Oo. Ganun Parang yan. sila lang ang nag-uusap. Oo, ganun din yan. Ganun din yan sa mga concert, ganun din yan sa mga, syempre kung wala naman masyadong fans, how would you need a bigger venue? Ganun din yan. Para ma-accommodate. Tsaka hindi siya mura, ha? Hindi siya mura. Oo. Tsaka pangarap ko makanood. Pero yun nga, ang mahal daw pala niya. Ang notable doon, no, ang isa sa mga tennis greats of all time na si Roger Federer. Roger Federer, kilalang kilala yan sa buong mundo. Nakakapuno. Si Roger Federer, nandun siya para panoorin si Alex Ayala. Parang Michael Jordan or LeBron James, pinanood yung batang basketball player na talagang paangat pa lang yung karera niya. Ang galing, nakaka-amaze. Yes, tsaka, di ba, ang bilis din niya. Oo. Diba? Ang bilis niya narating yung mga first. Yes. Di ba? Kasi, bata lang, 21 years old. old. 21 years So, old. marami pa siyang talagang tsansa. Correct. Oo. Kung ikaw man ay matalo, sabi nga, see you next year. Laging ganun naman ang sinasabi. Correct. Diba, pag natatalo. Pero yung mga naabot na niya, yes, hindi matatawaran yun. Upward trend. Sabi nga ng NBA MVP na si Giannis Antetokounmpo, kasi tinanong siya one time, parang natalo kasi sila sa isang semifinals. Natalo sila sa isang series. Tinanong siya, do you consider this season as a failure? Ito na po, teka lang. Sa inset mo ngayon, si spokesperson Michael Powa. Isa rin sa defense panel. Oo. So baka nga sign nga ba ito, no, na to confirm. Ayan, later siya. mamaya titingnan natin. So babalikan po natin ang ating Radyo Patrol. Kasi ako yung nag-pickleball. Yes, Ang sabi sa akin, maraming bumalik sa tennis because of Alex Ayala. Yan. Sabi ko, hanggang pickleball lang ako. Kasi kung parang, yung parang pareho din ng laro ng tennis eh. So, may pagkaganon lang. Pero yung mga tennis, kumbaga, medyo seamless yung transition nila sa pickleball. Kasi yung pag-serve mo, yung pag-forehand mo, pag-backhand mo. Diba? So yun nga, sabi nga ni Giannis Antetokounmpo, matapos siya ng patalo sa isang serye, tinanong siya ng isang reporter, do you consider this season as a failure? Sabi niya, there's no such thing as failure in sports, only steps to success. So kahit natalo si Alex Ayala, hindi po yan considered failure. Steps to success po yan. Na promising Alex Ayala. Ang sabi nga teka lang, sports ng pangmayaman yan, totoo naman. Kasi una, hindi sa atin popular ang tennis. Oo. Diba? Sabi nga, pangmayaman yan. Kapag may kaya, kasi magbabayad ka ng court, hindi biro. Hindi tulad ng mga boxing, hindi tulad ng basketball, na talagang popular na sports sa atin. Pero yun nga, siya yung naglapit. Hindi yung dahil, diba, natin mahirap pero siya yung dedikasyon, yung courage niya, yung kanya talagang will. Yes. Yun ang parang naglapit sa atin doon sa sports na yun. So ngayon, susi na tumaan.
Kaya naman to sinasabing pwedeng dapat may pera ka, quote-unquote. Kasi kailangan mo magbayad ng court fee. Marami ka kailangan mga bayarang fees. 'Di ba? Magpapa-coach ka, 'di ba? So syempre, palabas din yan ng pera. Pero ngayon dahil nga sa popularity ni Alex Ayala, kumbaga nagkakaroon na ng kumbaga ng kasikatan ngayon, napupush na ngayon yung mga public and private entities para kahit papaano magtayo ng infrastructure, para i-improve ang infrastructure. Yes, It will also create jobs, 'di ba? So kumbaga good din yan para sa ekonomiya. At sa malay ating mo, mga kabataan, oo, kasi at sa mga nalululong kabataan. sa online. Yun naman ang kulang kasi sa atin din. Mga infrastructures, tama ka, na mga libreng Oo. gymnasiums, mga pwedeng paglaruan, pwedeng paglibangan. Oo. Kaya para makatulong na rin ito at hindi malulong talaga sa online Totoo. ang ating mga kabataan. Oy, ato hindi naman to ito real effect po ito. Ako as a runner nung simula po ng meron pong anunsyo po mula sa palasyo na i-open yung mga track. Yes. Ng mga track ovals at sa Rizal Memorial, sa Philippine Sports Arena dyan sa Pasig, talaga naging accessible sa mga Pilipino ang pagtakbo. Oo, Pag tsaka pupunta ka dyan, may mga car-free Sundays may mga sa car-free mga Sunday. LGUs. So ngayon, yung effect po niyan na pag nabibigyan po natin ng access ang Yes. mamamayan, talagang domino and good ripple effect po yan. Ang dami tumatakbo sa gabi ha. Totoo yan because they are now more conscious about their health. And kung i-connect po natin yan sa Yakap program, talagang ma-improve po natin ang overall health natin dahil sa fitness. Ayan, alright. Okay, no? Eto nga po, no? Abangan ang susunod na kabanata, parang yung 90s sitcom, di ba? Laging ganun Parang ano ba ang next chapter ng seryeng ito? Episode Ito 2. nga, Episode 2, date 2 ng impeachment trial. Meron nga pong impormasyon na darating po si VP Sara Duterte. Kaya po ang lahat po ng media outlets nakaantabay dyan. Susunod po, headline ngayon. Kasama po sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo. At ako naman, Zimaan Makapagal. Bye! Ingat po!